Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 17. News Break. Lalaking nabagsakan ng nahulog na malaking bakal kahapon ay kinilalang si Adrian Santillan, ang CEO ng Lavender Group. Ayon sa report, binisita umano nito ang ipinapatayong gusali ng kanyang team nang madatnan doon ng thunderstorm. Tinulungan umano ng binatang CEO ang mga tauhan na ayusin ang mga materyales. Pero nang palabas na ito mula sa ginagawang building para pumunta sa barracks at doon sana hintayin tumila ang ulan, ay doon nahulog ang bakal na tumama sa ulo nito. Sa lakas ng bagsak ay natanggal ang safety helmet kaya nang matumba ang biktima ay tumama sa malaking tipak ng bato ang ulo. Sa ngayon ay wala pang update sa kalagayan ni Mr. Santillan. Patay. Sambit ni Bebeng matapos mapanood ang news break. Yun ang bumungat sa kanya nang buksan ang TV. Dahil araw ng Sabado ay medyo late na sila nagising. Mabilis siyang umakyat para sabihin kay Sarah ang nakita sa balita. Kahapon pa kasi aligaga ang dalaga dahil sa napanaginipan nito tungkol sa binata. Sunod-sunod ang katok na ginawa ni Bebeng sa pinto ni Sarah. Sigurado itong hindi nakatulog ang dalaga ng maayos kagabi dahil mag-alas 12 na nang pumasok sa kwarto. Pero kailangan niyang malaman ang nangyari kay Adrian. Humahangos si Bebeng nang pagbuksan ni Sarah ng pinto na pupungas-pungas pa. Ate Bebs, anong nangyari sa'yo? Bakit para kang hinahabol ng dragon? Agad na tanong ng dalaga nang mapagbuksan ang habol ang hiningang si Bebeng. Patay. Sambit ni Bebeng na habol pa rin ang paghinga. Sinong patay? Si Fafa eh. Ano? Ha? Hindi patay. Nakita ko sa balita na disgrasya. Nataranta nitong sagot. What? Are you sure of that? Ate Bebs, hindi magandang biro yan. Saad ng dalaga na tuluyan ng nagising ang diwa. Bebe girl, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Nadisgrasya si Sir Adrian kahapon. O, nasan siya ngayon? Saang hospital siya dinala? Hindi ko alam. Hindi sinabi sa balita eh. Subukan kong tawagan ang phone niya. Saad ni Bebeng saka mabilis na nagdial sa hawak na cellphone. Ano Ate Bebs? Wala bang sumasagot? Uy! Natataranta ng tanong ni Sarah. Bebe, walang sumasagot eh. Meron ka bang contact number ng daddy niya, Ate Bebs? Lu, bakit naman ako magkakaroon ng contact sa daddy niya, Bebe? Wala akong balak gawing sugar daddy si Don Adriano. Nagawa pang nagbiro ni Bebeng. Yaya Bebs, nagagawa mo pang magbiro. Baka kung ano nangyayari sa mahal ko. Puno ng pag-alalang turan ni Sarah. Nanlaki ang mga mata ni Bebeng matapos marinig ang sinabi ni Sarah. Mahal? Totoo bang narinig ko? Ate Bebs, oo, mahal ko si Adrian. Pag-amin ni Sarah. Yes! Sambit ni Bebeng. Ate Bebs, please. Kailangan natin malaman kung saan ospital dinala si Adrian. Ikaw, subukan mong tawagan ang number ni Sir Adrian. Baka sakali may sumagot na. Tarantang bumalik sa loob ng kwarto si Sarah at kinuha ang cellphone niya. Nabuhayan ng loob ang dalaga nang may sumagot sa cellphone ni Adrian. At walang iba kundi ang ama ng binata. Agad tinanong ni Sarah kung saang ospital naroon si Adrian. Nanginginig pa ang mga kamay habang kausap ang nasa kabilang linya. Yaya Bebs, samahan mo ko. Puntahan natin si Adrian. Magbibihis na ako. Magbihis ka na rin. Huwag ka na lang muna maligo. Mabilis na utos ni Sarah pagkatapos malaman kung saan ospital dinala ang lalaki. Nailing na lang si Bebeng saka bumaba para magbihis. Hay, sa wakas, umamin ka rin. Saad nito sa sarili habang pababa.
Makalipas ang ilang sandali, ay nagmamadali na silang umalis. Agad din pinaharurot ng dalaga ang kotse nito. Halos malaglag ang puso ni Bebeng dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho ni Sarah. "Bebe girl, dahan-dahan naman, baka tayo naman ang madisgrasya." Saad ni Bebeng habang hawak ang dibdib. Kulang na lang kasi ay paliparin na ng dalaga ang sasakyan. "Bebe girl, ayokong mamatay na virgin." Dugtong pa nito. Nakuhang ngumiti ng pino ni Sarah dahil sa tinuran ni Bebeng. "Ate Bebs, pareho lang tayong virgin." Turan niya. Kaya nga dahan-dahan lang. Baka hindi mo masabi kay Adrian na mahal mo siya." "Sorry ate, nag-aalala kasi ako. Gusto ko siyang makita. I wanna know if he's okay." "Alam ko. Pero makakarating naman tayo doon nang hindi mo patakbuhin ng mabilis, diba?" Pinakalma ni Sarah ang sarili. Maya-maya ay banayad na ang tagbo ng kotse. Naiintindihan naman ni Bebeng ang dalaga. Pero nag-aalala naman ito na baka sa bilis ng patakbo ay sila naman ang madisgrasya. Nahampas ni Sarah ang manibela ng kotse nang bahagya silang naipit sa traffic. She is eager to see Adrian dahil hindi siya matatahimik hanggat hindi nakikita ang binata. Kahapon nga lang nang napanaginipan niya ay alalang-alala na siya. Paano pa ngayong nagkatotoong may nangyaring hindi maganda? Relax. Saad ni Bebeng. Namumulan na ang pisngi ng dalaga at konti na lang ay maiyak na talaga. "Adrian naman kasi, hindi nag-iingat." Turan ni Sarah na nasa bunutan ang sarili. "Bebe girl, disgrasya yun. Kahit anong ingat natin, kapag disgrasya wala tayong magagawa. Kumalma ka nga." Saad ni Bebeng sa kahinaplos ang likod ng dalagang tuluyan ng naiyak. Humugot ng malalim na paghinga si Sarah para kumalma. Makalipas ang halos 2 oras ay nakarating na sila sa ospital kung saan naroon si Adrian. Patagbong pumasok si Sarah at agad tinanong kung anong room number ni Adrian. "Nurse, anong room number ni Adrian Santillan?" "Ma'am, nasa ICU 8 po." Tugon ng nurse. Pakiramdam ni Sarah ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang marinig ang sinabi ng nurse. Kung ganon, Adrian is fighting for his life. Mabilis siyang lumakad para makarating sa ICU na kinaroroonan ni Adrian. "Tito, where's Adrian po? I want to see him." "How is he? Is he safe?" Magkakasunod na tanong ni Sarah. Tarantang-taranta na ang dalaga. "Sarah, my son is in critical condition. He is still unconscious. Hindi masabi ng doktor kung magigising pa ba siya." Malungkot na turan ni Don Adriano. "Tito, hindi pwede. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi niya ako pwedeng iwan. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Please, I want to hold him." Tumango si Don Adriano. Agad nagpunta si Sarah sa dressing room. Halos hindi naman makapagsalita si Bebeng dahil sa nangyari kay Adrian. Natuwa siya nang umamin si Sarah na mahal nito si Adrian. Pero hindi siya natutuwa sa nangyari. Kung bakit kailangan pang madisgrasya ng binata bago maamin ng dalaga ang tunay na nararamdaman para rito. Agad hinawakan ni Sarah ang kamay ni Adrian. Nang nakalapit na sila, nakabenda ang ulo ng binata. "Adrian, I'm sorry. I'm sorry for everything I said. Please, baby, wake up. I'm here for you." Hindi na napigilang turan ni Sarah habang tigmak ng luha ang mga mata at mahigpit na hawak ang kamay ni Adrian. "Adrian, can you hear me? I love you. Please, don't leave me. I want you. I need you. I'm sorry for pushing you away. Baby, please,
Gumising ka na oh. Patuloy ng dalaga. Fafa di ba may secret pa tayo? Paano na yun? Uy, gumising ka na dyan. Grabe namang tulog yan, tanghali na oh. Sunod namang turan ni Bebeng. Gumising ka na dyan, kundi ibubuking na talaga kita. Dugtong pa ni Bebeng na hindi mapigilan ang umiyak dahil malapit sa kanya ang binata. Para ng kapatid ang turing nito sa kanila ni Sarah. Patuloy sa paghigbi si Sarah habang pinagmamasdan ang binatang walang kasiguraduhan kung magigising pa ba. Iha, please don't give up on him. Baka sakaling magising siya kapag ikaw ang laging kumausap sa kanya. I can't lose my son. Pakiusap ni Don Adriano na mababanaag sa tinig ang labis na pag-aalala. Tito, hindi ko rin po alam kung kakayanin ko kapag mawala siya. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya. Kung alam ko lang sana na mangyayari ang ganito. Sana dati pa lang pinuntahan ko na siya para kausapin. Saad ng dalaga na hindi pa rin mapatid-patid ang luha. Magsasalita pa sana si Don Adriano, pero bumukas ang pinto ng ICU. Pumasok mula roon ang kaibigang doktor ni Adrian. Pinalabas muna sila sandali dahil oras na para tingnan kung may pagbabago sa kalagayan ni Adrian. Paglabas nila mula sa ICU ay nagpaalam sina Sarah at Bebeng na pupunta sa chapel. Hindi alintana ng dalaga na wala pang kahit anong laman ang kanyang sikmura. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang labis na pag-aalala kay Adrian. Lord, alam kong kalabisan ang hihilingin ko. Pero wag mo naman munang bawiin sa akin si Adrian. Please, hayaan mo naman na iparamdam at masabi ko sa kanya na mahal ko siya. Na makakabawi ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Let me make him feel the love he deserves. Usal ni Sarah habang hilam pa rin ng luha ang mga mata. Awang-awa si Bebeng sa dalaga. Alam nitong nasaktan noon ang dalaga dahil sa panloloko sa kanya. Pero kakaibang sakit ang nakikita sa mga mata ng dalaga. Ngayon lang siya umiyak ng ganito. Lord, I'm begging on my knees. Bring him back to me, please. I promise, kapag nagising siya, hindi ko nahahayaan pang umalis siya. Mananatili na ako sa tabi niya. Kung kinakailangan kong mag-propose sa kanya ay gagawin ko. Please, Lord, wake him up. Usal ulit ni Sarah. Walang magawa si Bebeng kundi ang haplusin ang likod ng dalaga. Hindi niya alam kung paano patatahanin. Bebe girl, halika na. Hindi ka pa kumakain. Saka kailangan mong uminom ng tubig para kumalma ka. Baka mapano ka pa rito. Yakag ni Bebeng sa dalaga. Ate Bebs, paano kung hindi na siya magising? Paano na ako? Patuloy nating ipagdarasal si Sir A. Magigising siya, okay? Magro-road trip tayo ulit kasama siya. Tugon ni Bebeng. Ayaw nitong lalong panghinaan ng loob ang dalaga. Kaya hanggat maaari ay positibo lang ang isasagot nito. Halika na. Bumalik na lang tayo rito mamaya ha. Kailangan nating kumain. Pinunasan ni Sarah ang mga luha niya saka tumayo. Nang nakalabas sila mula sa chapel ay tinawagan niya ang kanyang mga magulang para ipaalam kung nasaan siya. Pati na rin ang nangyari kay Adrian. Bebe, sa hospital canteen na lang tayo. Mukhang hindi mo kere mag-drive. Baka mapano pa tayo. Mukhang magana agad yung mga mata mo. Turan ni Bebeng pagkatapos makausap ni Sarah ang kanyang ina sa cellphone. Tumango lang si Sarah saka sumunod kay Bebeng. Hindi pa rin mapigilan ng dalaga ang pag-agos ng mga luha habang naglalakad. Ate Bebs, samahan mo muna ako sa comfort room.
Saad niya maya-maya. Mahabdi na ang mga mata niya at kailangan niyang hilamusan ng malamig na tubig para kahit paano ay mabawasan ang pamamaga ng mga iyon. Tahimik na sumunod si Bebeng sa dalaga. Pagkatapos sa comfort room ay dumiretso na sila sa kantin. Agad ikinuha ni Bebeng ng tubig si Sarah. "Oh, uminom ka muna para kumalma ka. Tama na muna ang iyak." Saad nito nang inabot ang tubig. Tinanggap naman yon ng dalaga dahil nanunuyo na ang lalamunan niya sa kakaiyak. "Ate, get me a cup of coffee." Saad niya kay Bebeng pagkatapos uminom. Tumango na lang si Bebeng sa kainiwan ang dalaga sa lamesa at ito na lang ang uorder ng pagkain nila. "Oh, kumain ka na." "Ate Bebs, anong gagawin ko para magising si Adrian?" "Bebe girl, kumain ka muna. Mamaya na tayo mag-usap ha. Sa tingin mo matutuwa si Sir A kapag nalaman niya na hindi ka kumain dahil sa kanya?" "Ang dami kong gustong sabihin sa kanya, Ate Bebs. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit." "Alam ko. Kumain ka na at babalikan natin siya. Malay mo pagbalik natin gising na siya." Muling pinunasan ni Sarah ang kanyang mga luha at saka sinimulang kumain. Kahit halos hindi na malunok ang pagkain ay pinilit na lang niya. Kung gaano siya nasaktan nang nalaman ang panluloko ni Rafael, ay triple ang sakit ngayon na nararamdaman niya. Because of the possibility that she would not have a chance to tell Adrian how much she feels towards him. Pagkatapos nilang kumain, pabalik na sila sa ICU kung saan naroon si Adrian. Nang nakita nilang nataranta at nagtatagbuhan ang ilang doktor. Nakisali na lang din sila sa pagtagbo nang nakitang patungo sa ICU na kinaroroonan ng binata ang mga ito. Dinagundong na naman ng matinding kaba si Sarah. Hinarang sila ng dalawang nurse nang akmang papasok sa loob ng ICU. "Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok." Saad ng mga ito. Maya-maya ay lumabas na rin ang ama ni Adrian mula sa ICU. "Tito, anong nangyari? Bakit ang daming doktor?" Muli pa kayang magising si Adrian? Abangan ang susunod na kabanata.